Nako po, ayan na siya. Nasaan ka na? Akala mo siguro, pwede mo kong hulihin sa sarili kong lugar? Huli ka! Oh, wag po. Ano ka? Pulis? Hindi ho. Militar? Hindi po. Bibigyan kita ng pagkakataon magpaliwanag. Yung baril niyo po nakatutok sa akin. Talagang nakatutok at handa nang iputok. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa lugar ko? Alam mo bang walang sino mang pulis o militar ang pwedeng humuli sa akin? Ha? Hindi ho talaga. Sino ka? Ako si Waldo. Pupunta po ako roon. Saan? Saan doon? Doon ho kay Manang Pel. Manang Pel? Ang matandang mangkukulam. Bakit? At anong gagawin mo sa lugar na yun, ha? Sagot! Ano ho? Kausapin ko po. May ipapakulam po ako eh. Pero sigurado kang hindi pulis o militar. Hindi ho talaga. Isa lang ho akong simpleng tao. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Dahil kung hindi talagang mamamatay ka na ngayon. Hindi ho talaga. Hindi ho. Ito ho ang bag ko. Tignan nyo. Wala hong baril dito. Wala pong ID ng kung ano. Mag-iingat ka, ha? Pag-iingatan mo si matandang Pel. Tapos, merong isang matandang pangalan doon ay Alipio. Yun ang nangangalaga sa buong lugar na yun. Oh, pasensya na ho. Sige. Pagkatapos nun, dun pa lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko katapusan ko na. Nakatutok ba naman sa ulo ko yung shotgun ng malaking mama? Habang naglalakad ako papalayo sa lugar, tawa ng tawa yung nasa isipan ko. Montik ka na doon! Sinasabi ko kasi sa'yo, mag-iingat ka! Oo na. Kung di ko na bola yun, kung di ko na pakiusapan yung mama na yun, baka binaril na ako sa ulo noon. Ang taong yun, takas sa batas. Hinahanap siya ng mga pulis at militar. Madali ka. Totoo ba sinabi noon? Yung ano doon? Na pinapalibutan ng pinoprotektahan ng ermitanyong si Alipio ang buong lugar ni matandang Pel. Totoo yun. Totoo yun. Ngayon, nararamdaman ko, Waldo. Mapalad ka sa pagpunta mo sa bahay ni matandang Pel dahil ang natitira pang kapatid nun na si Santa, si Bane at si Donya ay naroroon yata. Sa pagkakaalam ko, isa sa kanila ang magdadaos ng ika-100 taong gulang. Ano? 100 taon? Nagulat ka ba? Meron bang ganun? Meron. Sila yon. Madali ka na. Oo, sige. Patuloy ako sa pagtahak ng madilim na daan. Napansin ko parang meron yatang mga kubo sa lugar na yun. Meron kasing mga usok na pinagmumulan. Aba, yun na yata yun ah. Hoy, nasan ka na ba? Yun na ba yun? Yun na nga yun. Nakita ko, nandun ang 4 na magkakapatid. Pare-parehas na lang silang nakaupo. Nandun din si Alipio. Mag-iingat ka sa matandang yon. Libangin mo siya sa pamamagitan ng alak. Pero, hindi ba naaamoy nila yung dugo ko? Baka naman pwede kong tanggalin mo na yan pansamantala, ganun ba? Oo, para malibang ko sila. Sige, ikaw ang nagkusang ialay ang dugo mo sa akin. Nako, hindi na pala.
Wala nang bawian. Hindi! Pag sinabi kong hindi, hindi! Pasalamat ka. Pasalamat ka. Pagbaba ko sa lugar na yun, agad kong nabungaran yung sinasabing ermitanyo. Matandang matanda na pala yun. Nakatayo ito sa apat na mga matatanda o sa harapan ng apat na matatanda. Meron ding mga nakapalibot na taong nakayapak at nakasalpak sa lupa. Mula sa aking kinatatayuan, dinig na dinig ko ang sinasabi ng ermitanyong si Alipio. Talaga bang yung matandang yun ang ermitanyo? Ganun pala itsura ng ermitanyo. Ito ay mahigit ika-100 o 1 siglo ng pagkabuhay ni Manang Pal. Hindi ba kayo magbibigay man lang ng pugay? Aba, pugay? Teka, anong... Nagulat ako sa sumunod na nangyari. Ang estilo pala ng pagbibigay pugay, yung pagkitil mismo ng sarili nilang buhay. 4 na katao ang lumapit sa 4 na matanda. Bumunot ng kutsilyo sa tagiliran at ginilitan ang sarili. Sumirit ang dugo tapos bumulag tayong 4. Nang lalakay ang aking mga mata sa aking nasaksihan. Diyos ko, anong... Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nako, nalintikan na. Dali mo rito yan! Huli ka ngayon. Teka, sandali. Binitbit ako ng isang pangit at mabahong lalaki. Dinala niya ako sa harapan ng 4 na matanda na nung mga oras na yon umiinom ng sariwang dugo. Sino yan? Sino ka? Waldo po. Waldo? Isa ka bang bisita o pagkain? Bisita po. May dala po akong sulat para kay Manang Pel. Ganun ba? Ako si Manang Pel. Nasaan ang sulat? Ito po. Babasahin ko lang. Mamaya mo na basahin yan, Pel. Uminom ka muna ng iyong pampalakas. Sige, Alipio. Akala ko hindi nila napansin na ako'y isang kalaban. Kasi kung titignan normal lang ang lahat ng mga tao doon. Mga nakasalampak at nakayapak. Iho, wala ka na bang kailangan? Napansin ko po parang may kasayahan po rito. Nagugutom na po kasi ako eh. Ganun ba? Nakita mo ang 4 na bangkay? Opo. Handa ka bang tikman ang kanilang sariwang dugo at laman? Nako, tao po yun eh. Pwede po bang kahit po karne na lang ng baboy, tsaka po tubig na malamig, yung may yelo. Pagod na ho kasi ako naglakad eh. Ang layo ho pala ng sitio na ito. Ganun ba? Sa palagay ko, hindi ka nagsasabi ng totoo. Totoo yun. Bitawan niyo ang bisita. Bisita siya at hindi pagkain. Pero ermitanyo. Bitawan mo siya. Opo. Kita ko ang takot sa lalaking may hawak sa akin. Lalo na't nang tutukan siya ng ermitanyo ng kanyang tungkod. Hindi nagtagal merong 2 dalagitang lumapit sa akin at binibigyan ako ng isang bandihadong kanin at ulam. Kainin mo yan para sa'yo yan. Huwag ka nang mahiya, Waldo. Kainin mo na yan. Ano ho kasi medyo relihiyoso po kasi ako. Bakit?
At anong kinalaman ng pagkain sa pagiging relihiyoso mo? Nakaugalian na ho kasi namin na bago po ako kumain, nag-aalay po ako ng kaunting panalangin. Ganon ba? Nagtinginan ang mga tao nang banggitin ko ang salitang panalangin. Nagsigsilayo rin sila maliban sa 3 matandang hindi makalakad at sa ermitanyong si Alipio. Ano pang ginagawa mo? Manalangin ka na. Makikinig kami sa'yo. Iginagalang ang panalangin. Opo. Sinimulan ko ang pagbigkas ng panalangin. Hindi ko na lang namalayan. Habang sinasambit ko pala ang panalangin, yung 4 na matandang hindi makatayo ay pumipikit. Tapos nakikita kong kumukunot ang mga mata. Hindi lang yon. Isa sa mga ito yung parabang tinatamaan ng epilepsy at yung isa tumitirik yung mata hanggang sa pinigil na ako ng ermitanyong si Alipio. Tigil mo na yan! Bakit po? Akala ko ba nare-respeto niyo mga panalangin? Tignan mo nang yayari sa kanila. Ha? Nako, bakit po? Ano pong kasalanan ko diyan? Basta itigil mo na yan. Kumain ka na. Panoorin mo na lang ang gagawin namin. Sige po. Unti-unting naglapitan na naman ang mga taong nakayapak at sumalpak sa lupa. Habang ako naman noon ay kumakain. Yung kain ko halos kaunting-kaunti lang. Nasaan ka na? Sigurado ba itong kinakain ko walang halong lason? Walang lason yan. Pero mag-iingat ka. Oo, sige. Meron pala silang ginagawang seremonya. Mga kasama, ang alay. Alay? Anong? Yung sinasabi nilang alay, isang sanggol na mukhang inagaw lang sa sinapupunan ng ina. Lumapit ang isang lalaking may pinakakakaibang itsura na sa palagay ko'y isang tiktik. Ito na po, Ermitanyong Alipio, ang alay. Magaling, Tiktik. Nakuha mo ang hilig ni Manang Pel. Yan ang gusto ko. Ako'y mabibigyan pa ng karagdagang buhay. Ilapit mo sa akin ang sanggol na yan at kakainin ko. Teka lang, anong kakainin ang sinasabi mo? Awang-awa ako sa sanggol na yon. Sanggol na hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Nang iabot ito ng tiktik kay Manang Pel, nakita kong bumuka ang malaking bibig nito. Napigil lang yon nang balibagin ko siya ng plato. Hoy! Anong problema mo? Gusto mo yatang ihain kita ngayong gabi rito? Mga hayop kayo? Hindi kayo mga tao? Hindi naman talaga. Pati ikaw, huwag ka nang magkunwari. Alam namin na isa ka ring aswang. Aswang ang taong yan. Tignan natin kung hindi lalabas ang pagiging aswang mo sa gagawin ko sa'yo. Ilabas mo na ang pagiging aswang mo, Waldo. Hindi. Ngayon, lumabas din ang totoo. Isa ka rin palang aswang. Sinasabi ko na nga ba, aswang ka din. Hindi. Aswang. Hindi ako aswang. Ngayon, nalaman ko na sa aking sarili na ako pala ay may dugong aswang. Lumabas ang pagiging aswang ko nang tutukan ako ng mga palad
ni Manang Pel. Para bang merong kakaibang mahika ang lumalabas sa kanya kaya't napalabas niya rin kung sino ba talaga ako. Aswang ako. Paano nga? Ngayon, wala na tayong problema. Waldo, wag mong aalisin sa isip mo ang pake mo sa lugar na ito. Papatayin ko kayo! Anong? Biglang kumilos ang aking katawan. Tinumbok ko yung 4 na matandang hindi makatayo. Dahil sa ako'y aswang nung oras na yon, ginamitan ko sila ng mga mahahaba kong kuko. Ganun pa man agad na nasarangga ito ng ermitanyong si Alipio sa pamamagitan ng tungkod nito. Pakawari ko'y pinitik ako ng tungkod ng matandang yun, tapos biglang tumilapon sa mga taong nakayapak. Bitiwan niyo ako! Para na akong magdidighay noon. Para akong susuka ng dugo na ewan na nahihilo na pilit na pinaglalabanan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin pero ganun talaga ang pakiramdam ko. Pero ganun pa man, pinipilit kong lumaban para patayin pa ang natitirang 4 na mangkukulam. Ako si Alipio. Ako ang pumaprotekta sa lugar na ito. Isa ka rin palang aswang. Bakit? Akala siguro ng aswang na yan ay kakayanin niya ang mga matataas na uri ng mangkukulam. Inaakala mong mga wala kaming kayang gawin pues nagkakamali ka. Bane, gawin mo na. Gagawin ko na talaga, Alipio. Anong plano mo? Sumenyas ito sa tiktik. Pagtingin ko sa tiktik, malapit na pala ito sa akin. Kung gaano nakakatakot ang itsura ko, mas nakakatakot yun. Ginamitan niya ako ng matutulis nitong kuko. Agad niyang hiniwa ang dibdib ko pero parang gulong sa kunat. Hindi! Matibay! Napakatibay! Kaya may antik-tik. Bibigyan kita ng karagdagang kapangyarihan kapag napatay mo siya. Ginawa lahat ng tiktik ang kanyang makakaya upang warakin ang aking katawan. Pero sadyang, hindi tumatalab. Tama na yan. Mukhang hindi uubra ang lahat ng yan. Bakit, Santa? Ano ang obra? Dahil nakita natin ang pagiging aswang niya, lahat ng aswang ay merong kahinaan. Ang matandang Santa pilit na tumatayo. Hinawakan siya ng ermitanyong si Alipio. Tapos ako hindi makagalaw. Para akong naging isang estatwa nung oras na yon na walang kalaban-laban. Humahakbang ang matandang Santa habang inaalalayan ito ng ermitanyong si Alipio. Tapos nang malapit na ito sa akin, ang isa nitong matulis na kuko sa kamay agad na binaon sa aking dibdib tapos pilit itong may inaabot. Tulong! Makukuha ko na ang bertud niya. Bertud? Anong bertud ang sinasabi nun? Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Hanggang sa nang alisin niya yung matulis niyang kuko sa aking dibdib. Naramdaman kong para bang may sumamang maliit na laman. Pagkatapos noon, tinaas niya ang kanyang kamay at pinagsisigawan na meron na raw siyang bertud na galing sa isang aswang na katulad ko. Hindi pa rin ako makakilos nung oras na yon. Hanggang sa ako'y bigla na lang bumulagta sa aking kinatatayuan. Yung isang matanda naman na si Donya ay hindi nagsasalita. Pero nang ito'y kumumpas
Senyalis pala yun na pagtutulong-tulungan na ako ng mga tao sa paligid. Dinaganan ako ng mga yon at ramdam ko yung kagat nila kung saan saang bahagi ng aking katawan. Wala na akong magawa nung oras na yon, parang pakawari ko yung kinuha sa akin ng matanda ay nagtanggal din ng lakas ko. Ibalik na siya sa dati. Katulad ng dati, ang matandang Pel ang gumawa ng paraan para ibalik ako sa dati. Nang makabangon na ako, wala na yung mga lalaking kumagat sa akin. Akala ko nalagasan na ako ng laman. Pagtingin ko, puro kagat lang naman pala. Pero sa dibdib ko ay merong maliit na butas. Ano to? Bakit may ganito? Kinuha ko ang iyong bertud. Magpasalamat ka sa akin dahil hindi ka na ngayon aswang. Umalis ka na. Layas! Bago pa magbago ang isip namin. Ano? Narinig mo? Lumayas ka sa aming sityo. Pampagulo ka lang dito. Ihatid siya papalabas. Binitbit ako ng mga yun. Dinala nila ako sa mga mas malayo pang lugar. Tansya ko halos kalahating oras nila akong binibitbit. Binaba nila ako sa isang punong napakadilim. Ramdam ko noon na sumasakit ang sugat ko sa dibdib. Kaya't tinawag ko na naman yung nagsasalita sa aking isipan. Asan ka na? Ganito nangyari sa akin, di mo man lang ako tinulungan. Mahina ka kasi. Bakit pumayag kang ipakita kung sino ka? Dapat ginawa mo lang yun kapag nag-iisa na yung matandang mangkukulam. Mangkukulam ba talaga mga yon? Parang hindi naman eh. May mga dugo yata silang aswang. Mahina ka talaga, Waldo. Mahina. Ganon. Ano ba dapat kong gawin para lumakas ako? Nandito ako, Waldo. Oo nga, nandiyan ka nga. Talagang mahina ka mag-isip. Bakit hindi mo sa akin hilingin na dagdagan ka ng bagong lakas para mapatay mo yung natitira pang mga mangkukulam? Ano? Pwede ba yun? Kung ang iyong ama, binibigyan ko rin noon ng lakas. Kaya nga umabot siya sa ganong edad. Ikaw pa kaya? Ano namang kapalit nito? Walang kapalit yan. Basta humiling ka sa akin ng kahit na ano. Ipagkakaloob ka sa iyo, Waldo. Sige, para matapos na to. At nang makasama ko rin si Itay. Sige. Isang malakas na tawa ang binigay sa akin ng boses. Tapos bigla kong naramdaman sa sarili ko yung pag-init. Bumigat ang aking katawan. Lumaki ang mga braso at paa pati na rin ang tiyan. Pakawari ko hindi na ako yung nasa dati kong itsura. Maya-maya pa, kusang kumilos ang aking katawan papabalik sa lugar na yun. At muling inabutan ko sila. Niransak ko ang lahat ng naroroon. Alam ko ang nangyayari pero hindi ko gusto ang kusang ikinikilos ng aking katawan. Madali kong nahati ang katawan ng mga sumusugod sa akin. At yung 4 na mangkukulam kung ano-anong klaseng orasyon ang binabato sa akin. Pero sadyang, hindi ako tinatablan. Maging ang makapangyarihang tungkod ng ermitanyong si Alipio, hindi rin tumatalab. Ramdam ko noon yung sakit pero parang wala lang. Dinampot ko ang matandang Alipio. Hinawakan ko sa batok at sa leeg at ilang beses na pinaghampasan sa lupa. Yung 4 na matanda na walang kayang gawin kung hindi mag-orasyon, pinagtatapakan ko habang mga nakaupo. Kitang-kita ko kung paano sila mawalan
ng buhay. Tumagal lang yon ng halos 10 minuto. Pagkatapos noon patay na ang lahat, pati na rin ang ermitanyo. Hindi! Hindi! Ang sama ko! Napatay ko silang lahat! Yan! Ganyan nga, Waldo! Ganyan nga! Kumpleto na! Napatay mo na ang 7 mangkukulam. Dahil dyan, uuwi na tayo. Pero bago yon, pwede bang pakisunog mo naman ang mga bangkay nila para sa akin? Kusa na namang gumalaw ang aking katawan. Pinagpatong-patong ko ang patay na bangkay at sinunog ng sabay-sabay. Pagkatapos noon bigla akong hinimatay. Mga 2 minuto lang yon at ako'y nagising. Bumalik na sa dati ang aking katawan. Puno ako ng dugo, puno ng pagsisisi sa aking mga nagawa. Lalo na't habang pinapanood ko kung paano lamunin ng apoy ang mga patay na katawan ng mga tao doon. Anong problema? Ngayon ka pa iyak? Baka nakakalimot ka, dati ka nang nakapatay. Napatay mo si Rosquita, si Yana at si Trina. Ngayon kumpleto na, nagsisisi ka pa ba? Sama ko. Ang sama ko. Ang isipin mo na lang, para yan sa iyong ama. Halika na. Umuwi ka na. Inaantay ka na ng ama mo. Gising na siya. Magkita tayo doon. Tulala ako habang ako'y nasa biyahe. Hindi ko lubos akalain na kaya palang gawin yon ng sarili kong katawan. Kahit ayaw ng aking isipan, kusa siyang kumikilos para pumatay. At isa pang bumabagabag sa akin, Commander. Nang malaman kong isa pala talaga akong aswang. Habang ako noon ay nasa barko, para bang gusto ko nang tumalon. Tapos sinusundan pa kami ng kulay puting ibon. Yung tunog ng salita ng mga ibon ay para bang nangungutya. Para bang sinasabi sa akin ng mga ito na napakasama kong tao kaya dapat na rin akong mawala. Sinubukan ko noon tumalon habang bumibiyahe ang barko sa kalagitnaan ng karagatan. Pero nakita ko ng kapwa ko pasahero at pilit akong tinanggal kung saan man ako nakatungtong. Hoy! Baliw ka ba? Magpapakamatay ka ba? Huwag mo akong pigilan! Kung magpapakamatay ka, aba, isipin mo may nagmamahal pa sa'yo. Wala na! Wala na! Wala ka na bang nanay? Wala ka na bang tatay? Kapatid, anak, asawa, kabit? Walang yaka pati kabit! Wala akong kabit! Wala akong asawa, wala akong anak, isa akong binata! Kaya ako to gagawin. Hindi ko na kaya. Hoy, kung magpapakamatay ka, doon, wag dito. Ano ka? Mamamatay ka na lang na hindi ka paglalamayan? Kakainin ka ng pating. Mas mabuti nang doon ka magpakamatay. Magpasagasa ka na lang para kahit papano merong ma-recover sa katawan mo. Huh? Baliw pala ito. Diyan ka na nga. Bahala ka na kung tatalong ka dyan. Hindi ko na malayan na mabilis na gumulong ang oras. Kaya't nang makauwi ako sa amin, agad kong nabungaran si Itay. Tay. Oh, Waldo. Inutusan lang kitang maningil. Bakit ang tagal-tagal mo? Huh? Aba, natulog lang ako, Waldo. Natulog? Oo. Ay. Saan ka ba kasi nanggaling bata ka? Pero sa pagkakalam ko, matagal na lumipas ah. Ano ka ba? Natulog lang ako. Ano? Sa isip-isip ko, naloko ako ng boses na yun. Tumakbo ko sa likod tapos nagsisigaw. Nasaan ka? Magpakita ka sa akin! Niloko mo ako! Pinilit mo lang akong pumatay.
Naloko kita. Wala ka nang magagawa ngayon. Hindi lang 7 ang napatay mo, marami sila. Nang dahil dyan, pagdating ng araw, at kapag narating mo na ang iyong takbuhin, sa akin ka na mapupunta. Bakit? Sino ka ba? Hindi mo pa rin ba alam? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino ako. Sabi mo, gabay ka ni Itay. Tanga! Hindi! Isa akong busaw. Makapangyarihang busaw. Nang lumo ako, Commander, nang marinig ko yun. Busaw. Isang busaw na kayang bumuhay ng patay. Yun ang pagkakaalam ko. Naloko niya ako kaya't galit na galit ako nung oras na yun. Ano bang problema mo? Ba't ka ba umiyak dyan? Tay, isa akong aswang, tay. Ano? Paano mong nadiskubre ang pagiging aswang mo? Imposible. Kunin niyo kutsilyo. Salaksakin niyo na ako rito. Nakapatay ako ng tao, tay. Ha? Diyos ko po. Diyos ko po. Maging ang pagiging albularyo ko, hindi ko itinuturo sa'yo. Dahil ayokong makapatay ka. Paano nangyari yon? Dahil sa boses. Anong boses? Sinong boses na yon? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Gising ka na pala, Meneses. Teka. Pablo? Ako nga. Kamusta ka na, Meneses? Walang hiya ka, Pablo. Nilinlang mo ang anak ko. Oo, kasi ayokong mawala ng aswang dito sa lugar nyo. Kaya't nilabas ko na kung sino ba talaga siya. Ngayon wala nang paraan. Wala na, hindi na siya babalik pa sa pagiging normal na tao. Dahil isa ka rin namang aswang pero kaya mong pigilan. Nililihis mong pilit ang tadhana ng iyong anak. Pero ako na ang gumawa ng paraan. Umiikot sa aking mga kamay ang inyong buhay. Hayop ka, Pablo! Magpakita ka! Papatayin kita! At paano mo naman mapapatay ang isang busaw na katulad ko? At hindi ako isang basta busaw lang. Alam mo yan, Meneses. Alam mo yan. Walang hiya ka! Niloko mo kami! Doon ko napagtanto ang matinding galit ni Itay. Pablo. Pablo pala ang pangalan nun. Tinanong ko sa kanya kung sino si Pablo. Isang araw siyang makapangyarihang busaw na maraming kayang gawin. Mahusay manlinlang. Ayon pa kay Itay, yung Pablo daw, o pangalang Pablo, ikalawang pangalan ng Diablo. Kaya't lubhang nakakatakot po talaga sa mga nakakarinig. Anak, Tay, patawarin mo ako. Alam mo naman na kahit na pagiging albularyo ko ayokong isalin sa'yo. Tay, ano pa magagawa ko? Ito na ako, Tay. Alam ko yon, Waldo. Pero meron pang isang paraan. Anong paraan? Ewan ko lang kung kakatigan niya tayo sa problema natin pero susubukan nating humingi ng tulong at lumapit sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Isa siyang makapangyarihang albularyo na tumutulong sa mga katulad natin. Albularyo din ako pero alam niyang isa rin akong aswang. Anak, kung ano magiging hatol sa atin ng taong yon, tanggapin natin. Kung ayaw niya tayong tulungan, wala tayong magagawa. Pero nararamdaman ko at alam kong meron siyang mababang puso sa mga katulad natin. Hindi ko ho kayo maintindihan. Ano ba yun? Lalapit tayo kay Nole. Nole? Bakit? Nakita ko siya. Tay, nakita ko siya. Nang inuutosan ako ng Pablo na yun. Para patayin yung 7 mangkukulam. Nakita ko siya. Tinutulungan niya ako, Tay. Tama. Mabait ang taong yun. Ganun ba? Anong sabi niya sa'yo?
Sabi pa sa akin ng boses, huwag daw ako magpapalinlang kay Noli kasi masama siya. At siya raw ang namuno para patayin ka. Aba naman, Waldo, hindi naman ako nagkaganon nakatulog lang ako. Yun ang totoo. Sinubukan namin ni Itay lumapit kay Kanole. Hinanap naming pilit ang address niya, kung saan kami napadpad, hanggang sa nakatagpo kami ng isa niyang kapanalig. At siya mismo ang nagsabi sa amin kung saan siya matatagpuan. Nung unang araw na pagpunta namin doon, hindi namin siya nakita. Ramdam namin noon ni Itay Meneses na may nagmamasid sa paligid, pero alam naming hindi nila kami sasaktan. Halos mahigit 1 linggo kaming nag-aantay. Pabalik-balik kami sa lugar niya, pero hindi pa rin siya nagpakita. Hanggang sa sinabi ni Itay na mukhang wala na kaming pag-asa. Umuwi kami sa aming bahay at pinagpatuloy ang buhay, habang ako noon binabagabag ng konsensya. Huwag kang madanagan. Buisit ka, Pablo! Dahil sa'yo, nakapatay ako ng mga tao. Dapat lang yun. Wala kasing gagawa nun para sa akin. At ikaw ngayon ang naisip ko para gawin yun. Ayaw mo ba nun? Pag nawala ka, meron ka ng upuan? Upuan na sinasabi mo. Wala akong pakialam dyan. Magkatawang tao ka lang talaga, Pablo, at papatayin kita. Magkatawang tao ba ka mo? Oh, gusto mo ako makita? Sabihin mo lang. Oo! Gusto kitang makita at papatayin kita, Pablo. Ang isang katulad ko ay hindi basta namamatay at hindi tinatamaan ng anumang bagay. Ganon. Habang ganon ang sitwasyon namin, narinig ko na lang na may kausap si Itay. Ako kasi nung oras na yon nandun ako sa ilalim ng isang puno kahit na madilim. Magandang gabi po. Pasensya na sa mahabang pag-aantay. Kanole, ikaw na ba yan? Teka, yun ba yun, Noli? O tama, siya yung tumulong sa akin. Mabilis akong lumapit doon. Nang makita niya ako, agad niya akong hinawakan. Napakainit ng kamay ng taong yun. Lumuhod ako sa harapan niya, Commander, at nakiusap na ibalik ako sa dati. Parang awan niyo na ho. Ayoko maging ganito habang buhay. Sabi ni Itay, pwede niyo raw akong ibalik sa dati. Kanole, alam kong kilala mo rin ako. Sana'y ang aking kasalanan ay hindi mapunta sa aking anak. Hindi baling tuluyan mo na ako, Kanole. Huwag lang ang aking anak. Huwag mo sanang isalin sa kanya ang aking mga nagawang kasalanan. Tandang Meneses, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. O bakit ka gumaganyan? At hindi rin kita papatayin. Alam kong isa kang albularyong aswang. Tumutulong ka at pansamantalang kinakalimutan ng pagiging aswang nang dahil sa kabaitan mo bilang isang magulang. Ayaw mong isalin yan sa iyong anak, hindi ba? Oo. Kung ganon, halika rito, Waldo. Lumapit ka na. Sige na. Oo. Lumapit ako sa kanya, tapos muli na naman akong lumuhod. Pinatayo niya ako at sinabing hindi raw siya Diyos para sambahin at loran. Napakahambol at napakabait na tao ni Kanole. Bilib na bilib ako sa kanya. Ang ginawa niya, pinabukan niya ang aking bibig. Tapos meron siyang hawak na maliit na bote. Tinitignan ko yung laman nun. Parang langis, tapos may nakalagay na kulay puting bilog na bato. Ano yan? Basta lulunin mo na lang. Pinalulon niya sa akin yung tubig doon. Maniwala kayo o hindi. Pagkatapos noon, namilipit ako sa sakit at pakawari ko'y parang isusuka ko na ang sarili kong bituka at laman pati na rin ng dugo. Pakawari ko yung mata ko noon ay matatanggal. Pakawari ko noon yung tenga ko ay nabibingaw.
Pakawari ko noon, hilong-hilo ako na mas masahol pa sa lasing. Basta lahat ng masamang pakiramdam noon naramdaman ko. Tapos bigla akong nawalan ng malay. Nagising na lang ako noon. Agad kong nabungaran si Itay. Nakangiti ito sa akin habang lumuluha. Tay, anong nangyari, Tay? Anak. Tao ka na, anak. Anong nangyari? Nasaan na si Kanole? Wala na siya. Tay, kayo, tao na rin ba kayo? Hindi. Hindi na ako pumayag pang maging isang normal na tao, anak. Bakit? Marami ako nagawang kasalanan. Kaya't nararapat lang na pagbayaran ko yun pagdating ng araw. Ikaw lang, anak, ang aking pilit na sinulba. Magpasalamat tayo sa Panginoon at sa kanyang kasangkapan. Pero Tay, Anak, uli na ang lahat para sa akin. Nag-usap na rin kami ni Kanole. Tay, yung bumubulong sa akin. Wala na rin siya. Sa pamamagitan ng Bible na binasa ni Kanole, na itaboy na siya. Ngayon, mabubuhay ka ng normal. Anak, ipangako mo sa akin, pagkatapos ng lahat ng ito, bibigyan mo ako ng maayos na libing. Ha? Tay naman ba't nagsasalita kayo ng ganyan? Yan lang ang gusto ko mangyari. At pagkatapos nga ng mga pangyayaring yon, 2 taon lang ang lumipas. Nagpaalam na po si Itay Meneses. Katulad ng kanyang kahilingan, binigyan ko siya ng maayos na burol at libing. Walang ni isang nagsumbat sa aking ama nang siya'y nakaburol. Hanggang dito na lang po ang aking magandang kwento. Ito po'y makatotohanan at sa ngayon, ako at ang aking asawa na ibang lahi ay dito na po naninirahan sa bansang Germany. Sabi ko nga sa asawa ko, yung tao na yun, siya ang tumulong sa akin. Maraming salamat, Commander, sa paglalahad ng aking makatotohanang kwento. Pag merong pagkakataon, pwede bang dumalaw sa inyo? Punta tayo kay Kanole dahil gusto ko siyang makita. Maraming salamat. Ahem! Ito po yung karugtong ng kwento nating kagabi. Sa mga hindi po nakarinig, scroll nyo lang po. Kasunod po ng video na to, sa ibaba, yung kwento po ng part 1 kagabi. Napakagandang kwento, grabe. Wala akong masabi. 0948-523887, yan po ang aking Viber at WhatsApp account. Diyan nyo lang po ako pwedeng kontakin kung kayo po ay merong kailangan. Ito po ang inyong lingkod na si Commander JH ang humihiling sa inyo na isang like, comment, hi Commander, para ganahan naman po ako. Maraming salamat po, good night, enjoy listening. Nako po, ayan na siya.